So yan, sa loob ng mahabang panahon ay natapos na nga ang anime na Attack on Titan. 10 years din tayo nitong pinakaba, pinaiyak, tinakot at pinaisip sa isang mundo na hinding-hindi mo hihilinging mapuntahan. From start to finish, napaka masalimuot ng nangyayari sa Attack on Titan universe. At palagay ko, marami sa mga viewers ng anime na to ang napapaisip pa rin. Bakit ba naging masama si Eren? Ano ang naging pakay ni Ymir? At ano ba yung mga pangyayari sa ending credits? So dito sa video na to ay magkakaroon lang tayo ng konting analysis, reaction at review ng Attack on Titan finale. So mag-start muna tayo doon sa rumbling. Bakit tayo humantong sa ganon? Just to explain kung ano yung rumbling, ito yung milyong-milyong Titan na galing sa Paradise Island kung saan iniutos ni Eren ang pagkaubos ng mga tao sa labas ng Paradise Island. Sa totoo lang mga utoy, napakasaklap ng choices ni Eren. Una na nga rito ay yung plano ni Zeke. Ito nga ay ang Eldian Euthanasia Plan kung saan lahat ng Eldian ay mawawalan ng kakayahan na mag-anak. Kumbaga kung sino yung mga Eldian sa panahon na ito na isinilang, yun na yun. Siguro mga 100 years bago sila maubos lahat. Kung iisipin nyong mabuti mga utoy, ito talaga yung optimal choice. Kumbaga slow genocide ang mangyayari dito. Kusang magde-decline ang populasyon ninyo hanggang sa mawawala na lang. In the end, mga Eldian lang ang mamamatay at kakaunti lang ang magiging casualty. Pero palagay ko, hindi yan ang pinili ni Eren dahil alam niya na puro pagdurusa lang ang idudulot nito in the long run. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa mga tao na nasa labas ng Paradise Island. Prioridad niya ang kanyang mga kaibigan at kababayan. Idagdag pa na binabalak naman talaga ng sangkatauhan na burahin ang Paradise Island. Kaya kung natuloy ang plano ni Zeke, ay sila lang ang magdurusa. Pero sabi ko nga, ito yung pinaka-optimal choice. Ano naman kung mawala ang isang isla kung magiging mapayapa naman ang mundo? Make sense, di ba? So, puntahan naman natin yung naging actual na choice ni Eren, which is ubusin yung mga tao sa labas ng Paradise Island. Mga utoy, ito talaga yung choice niya. Hanggang sa huli, inilaban niya yan. Pero, he keeps the window open para sa mga kaibigan niya. Pwede naman kasi na guluhin ni Eren yung mga pag-iisip nila Pero hindi niya ginawa at umaasa na lang siya na kung sakasakaling hindi sang-ayon ng kanyang mga kaibigan, sila lang ang may kakayahan para mapahinto ang kanyang mga masasamang balak. Isipin nyo na lang yung sitwasyon ni Eren mga utoy ha. Meron siyang 2,000 taon ng alaala. Sa loob ng isip niya, walang katapusan ng mga bagay. Walang pinagkaiba ang isang taon at isang segundo. Doon ay iniisip niya kung ano ang pupwedeng gawin, lalo pa at 4 na taon na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Isipin nyo to, wala na siyang chance na maging maligaya sa buhay. Hindi sila magkakatuluyan ni Mikasa. Sa dami ng iniisip niya, yun ang pinaka-iniyakan niya ng husto. Wala na tong taong to, di ba? Desperado na So, ang iniisip niya na lang, at least, yung mga kaibigan niya, humaba pa ang buhay. Maabot man lang nila yung edad na katandaan. Pero syempre, hindi naman yung eksaktong plano niya yung nangyari, di ba? Kapag natupad yan, mga Eldian na talaga yung maghahari sa mundo. At yung mga Marley na makakasurvive sa genocide ng rumbling, kayang-kaya nang i-dominate ng mga Eldian. Pero hindi yan ang nangyari, syempre. Dahil ito ay storya man, dapat yung pinakadramatic ang mangyari, ang pagtatagumpay ng mga kaibigan ni Eren. Para kay Eren, ito na yung best scenario na matatanggap niya. Buburahin niya ang 80% ng populasyon ng mundo, sapat para maipantay ang sibilisasyon ng Eldian at Marley. Yung mga tao kasi sa Paradise Island nabubuhay sa low technology. Pero dahil nga economically devastated ang mga nasa labas ng isla, hindi magkakagirian basta-basta ang magkabilang puwersa. On the outset, hindi matatapos ang gera, pero at least hindi na makakaranas ng kaguluhan ang mga kaibigan ni Eren. Kita nyo naman sa huli, di ba? Payapang namatay si Mikasa sa katandaan, pero pagkatapos nun, nasangkot na naman sa gulo ang naturang isla.
So sa huli, meron tayong nakitang eksena kung saan merong lalaki na pumasok doon sa pinaka-entrance ng puno. Tapos open-ended na yung naging katapusan. Sa ganang akin, sinisimbolo nito na paulit-ulit lang ang magiging pangyayari. Magiging payapa sa panandalian, pero merong mga taong balakyot na makakaisip at nakakaisip ng matinding mga kaguluhan. At yun naman kasi ang gustong iparating sa atin ng author, na ang sangkatauhan ay hindi perpekto at meron tayong mga madidilim na bahagi na dapat nating labanan. Isipin nyo yung konsepto ng pag-ibig. Supposed to be, this is a pure emotion. Napakasarap magmahal. But sometimes, love can be unreasonable. Ang kwento ng Attack on Titan ay nagugat kay Ymir at sa kanyang hindi maipaliwanag na pagmamahal kay King Fritz. Paano mo magagawang mahalin ng isang tao na may kagagawan ng pagkamasaker ng pamilya mo, kawalan mo ng boses, at pati pagiging alipin na rin kahit minsan hindi siya itinuring na tao, bagkus ay isang kagamitang pangdigma. Mga utoy, in retrospect, hindi naman talaga namatay si Ymir noong tinamaan siya ng sibat. Ipinag-utos ni King Fritz na chap-chapin yung katawan niya para ipakain doon sa mga susunod na henerasyon at salinlahi. Sa huli, si Ymir ay naging consciousness na lang. And for some reason, inoobserbahan niya si Mikasa. Bakit? Simple lang, kasi ay nakaka-relate siya sa debosyon na ipinapakita ni Mikasa kay Eren. Si Mikasa ay kakampi kay Eren, ililigtas niya ito, bahala na kung tama man yon o mali. Yun din ang dahilan kung bakit sinunod ni Ymir si Eren imbes na si Zeke. Para kay Ymir, si Eren ang kumakatawan kay King Fritz. Isipin nyo to, kapag sinunod ni Ymir si Zeke, kanino ito papabor? Sa mga Eldian o sa Marley? Obviously, sa mga Marley. At sa palagay nyo, yan ang kagustuhan ni King Fritz? Syempre hindi. My Titans will reign forever. Si Eren ang pinakamalapit sa realization na yon at si Eren din ang tatapos dito. At interesado siya sa magiging konklusyon ni Mikasa sa mga bagay-bagay. Itong picture na ito ay symbolic. Isa yang what if scenario. Paano kung hindi sinagip ni Ymir itong si King Fritz? Ang kasagutan na yan ay naging realidad, which is ang kamatayan ni Eren, ang pagkawala ng mga Titan sa mundo at maari na hindi na rin sana nagdusa ang kanyang mga anak. Ang 2,000 taon na kanyang bangungot ay hindi sana nangyari. So, conclusion na tayo mga utoy. Napakaganda talaga ng anime na to. Mula umpisa hanggang wakas ay mapapaisip kang talaga. Hindi maiiwasan na ang mga pangyayari sa Attack on Titan ay maikumpara mo sa totoong buhay. Sa huli, maganda ba ang kwento ng Attack on Titan? Well, at least hindi siya nagpanggap na may maganda itong sasabihin sa'yo. Lahat naman tayo siguro ay magkakasundo na isa itong pangit na mundo. Gayunpaman ay punong-puno ito ng aral at mga philosophical na idea na ang mundo ay hindi naman talaga perpekto at ang kalayaan ay hindi natin makakamit kung tayo ay magpapasailalim sa takot. Ang kwento ng Attack on Titan ay paghahanap sa katotohanan. Kung ang end goal mo ay maging malaya, hindi tayo po pwedeng matakot sa mga banta ng kasinungalingan kahit pa kasinlaki ito ng Colossal Titan. Dapat para tayong silibay. Kahit ikaw ay disable, lalaban tayo. Saka huwag niyong mamaliitin ang power of friendship. Ayon sa mga anime na napapanood ko, yan ang susi para mailigtas ang mundo. Kidding aside mga utoy, isa itong anime na halos walang butas. Solid ang kwento, solid ang animation, masterpiece. Palagay ko ito na yung pinakamagandang anime sa nakalipas na 10 taon. Itong meme na ito, sang-ayon ako dyan. Palagay ko matatagalan bago magkaroon ng ganyang anime uli. At saka malamang pag-aaralan to ng mga susunod na aspiring writers. Ngayon, pagdating dito sa ending, komportable ba kayo sa naging katapusan niya? Sa ganang akin, oo, kasi nagkaroon naman ng proper closure lahat Nasettle naman yung dapat masettle at hindi naman ito nagpanggap na isang masayang kwento to begin with. Isang malaking naidulot sa akin ng kwento ng Attack on Titan, hindi lang pala pang bata ang mga anime. Meron kasing mga kwento na sa estilong anime lang gagana. Sakto ito na yon at hindi ka mahihiyang i-rekomenda ito sa mga mature audience. Harinawa, maipalabas ito sa Pilipinas at meron akong magandang argumento
para dito. Check nyo na lang yung isa ko pang video tungkol sa Attack on Titan, medyo matagal na yan. Nandyan lahat ng katwiran ko kung bakit gusto ko itong mapanood ng Philippine audience. So yan, nagustuhan nyo ba tong video na to? Kung oo, ay share the happiness, share this video. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli, Shinzo Sasageyo!